Pinili natin yung awit na yan kasi yan ay may kinalaman sa ating pag-uusapan ngayon sa ating pong confession. So, tapos na tayo sa chapter 6. Nasa chapter 7 na po tayo. Okay, ang title po nito ay Of God's Covenant. Of God's Covenant. So, ito po ay part 1 ng ating pong pag-aaral ng chapter na ito. But before that, ay reviewin muna natin ng mabilis yung ating mga nadaan sa chapter 6. Simula tayo sa chapter 1, paragraph 1 ng chapter 6, the fall of man. So dito nakita natin the setting of the fall, the description of the fall, and then the effects of the fall. So that's paragraph 2. Okay, and then paragraph 3, the implications of the fall. Ito yung pinag-aralan natin last Lord's Day. So nakita natin na tayo bilang mga tao, bagamat wala tayo sa hardin ng Eden nung nangyari ang pagkahulog ni Adan at ni Eva, tayo ay nagmana ng original sin ng ating mga original na mga magulang, first parents or the original parents of humanity. Dahil sa kanilang pagkahulog sa kasalanan, ang kanilang kalagayan, ang kabuuan ng kanilang pagkatao ay nadungisan ng kasalanan. Okay, that's letter A, original sin, under paragraph 3. And then pinag-aralan din natin, paragraph 4, the actual sin. So kaya tayo nagkakasala, it is because we are totally depraved. Tayo po ay sadyang likas na makasalanan, kaya po tayo gumagawa ng kasalanan. So our actual sin is basically because of the fact of the original sin. So kaya po tayo nagkakasala, hindi dahil sa gumagawa tayo ng kasalanan, kaya po tayo makasalanan sapagkat tayo po ay likas na makasalanan. And then paragraph 5, yung last paragraph ng chapter 6, diniscuss natin yung remaining sin. Point lang dyan, kahit na naging mananampalataya ng isang tao, sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos, binago ang kanyang puso, nananatili pa rin ang kasalanan sa kanyang katawan, sa kanyang pagkatao habang siya ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. So, hindi natin maaalis ang kasalanan habang nabubuhay sa mundo na ito, but we can overcome sin. And eventually, syempre pagdating ng ating Panginoon, sa glorification, He will remove sin totally. Okay, so patuloy na tayo sa ating pag-aaral. Dito natin ipapasok yung topic ng pakikipagtipan ng Diyos. Hindi natin dapat makalimutan that the background of the covenant ay yung kalalagayan ng tao sa pagiging likas niyang makasalanan. So yun yung background. Why God decided na makipagtipan sa mga tao. So this is paragraph 1. Pag-aaralan natin ngayon ay paragraph 1 ng chapter 7. Ito nakasulat, The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their creator, yet they could never have attained the reward of life, but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. Okay, so ito po yung pag-aaralan natin ngayong hapon. So, divide natin ito in several parts para maintindihan natin. So, una, the necessity of a divine covenant. So, pag-aralan natin, why did God decide to make a covenant with man? Bakit ninais ng Diyos na gumawa ng tipan kasama ang mga tao? Gusto kong i-clarify, actually the covenant part ng ating confession is clear about this, Note, sin is not the reason why God made a covenant with man. It is the great distance between God as creator and man as mere creatures. Kasi ang madalas na kaisipan, pag pinag-uusapan natin ng tipan, kaya nakipagtipan ang Diyos sa tao, dahil sa kanyang kasalanan. Pero ang genius ng ating covenant, binigyan niya sa atin ng paliwanag na hindi ang kasalanan ng tao ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nakipagtipan.
Okay? Doon pa lamang sa unang sentence ng paragraph 1, ibinigay na sa atin ng mga sumulat ng confession yung dahilan. Ano yun? The distance between God and the creature is so great. Ang dahilan kung bakit nakipagtipan ng Diyos sa tao ay dahil sa hindi matatawid, no, na bangin sa pagitan ng lumikha at ng nilikha. So, yun yung dahilan kung bakit nakipagtipan ng Diyos. Okay? So, elaborate natin ito para mas maging malinaw. So, una, letter A, the creator-creature distinction. Ito yung dahilan kung bakit ang tao ay tumanggap ng pribilehiyo ng pakikipagtipan ng Diyos. The creator-creature distinction. Yung pagkakaiba ng Diyos na lumikha sa lahat ng kanyang mga nilikha. Okay? Yun yung tinatawag nating creator-creature distinction. So, ipaliwanag natin sa tatlong subpoints yan para mas maging malinaw. Una, pag pinag-usapan natin the creator-creature distinction, kailangan maintindihan natin that God is infinitely above His creatures. God is infinitely above His creatures. So, ang Diyos bilang lumikha ng lahat, hindi natin siya mapapantayan bilang mga creatures niya. Iba ang Diyos kesa sa atin. God is totally separate from us. Okay? Hindi tayo maaaring umabot sa level ng Diyos. Ito yung mga talata na nagpapatunay niya. Halimbawa, Isaiah 55 verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So dito po sa dalawang talata na ito, pinapaliwanag sa atin ng propeta Isaias na ang Diyos ay iba kaysa sa kanyang nilikha. No? Hindi natin maaring maarok ang paraan ng pag-iisip ng Diyos at hindi natin maiintindihan ang kanyang pamamaraan. Okay? Bakit? Sapagkat siya ay Diyos. Okay? At tayo ay nilikha niya lamang. Another passage sa New Testament naman, 1 Timothy 6:16. Sabi diyan, ang tinutukoy po dito ang Panginoong Jesucristo, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. Ang sinasabi ni Paul diyan, no? God is unapproachable. Tayo ang bilang mga nilikha, we cannot ever reach that place where God dwells, no? And we cannot even reach that point, no? O yung level ng Diyos. Hindi natin maabot yun. Okay? May mananatiling nagkakaroon ng separation na hindi pwedeng tawirin ng tao patungkol o patungo sa Diyos na yan. Okay? God is infinitely above His creatures. Pangalawa, no creature can approach God as an equal. Isaiah 64 verse 8. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. O doon pa lang, makikita mo doon sa illustration ng the potter and the clay, di ba? Iba yung potter, iba yung clay. Di ba? Hindi yung clay ang masusunod. Ito yung gustong design na gusto ko. No? Ang masusunod lagi ay yung potter. Bakit? Sapagkat ang clay ay nasa kamay lamang ng potter para lagyan ng design. Di ba? So, ganoon ang kalagayan ng tao sa Diyos. Hindi pwedeng masunod ang tao. Okay? Kapag siya ay clay lamang sa kamay ng Diyos. Diyos pa rin ang masusunod. And then, Job 38 verse 4, ang sabi dyan, where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. Ito yung naging sagot ni Yahweh kay Job. Diba? Nagreklamo na si Job kasi lahat ng mga pinagdadaanan niya, probably sa kanyang kaisipan ay unreasonable, unbearable, or pwedeng sabihin niya, I do not deserve this. No? Where are you, God? No? In all of this, nasaan ka, O Diyos, nung dumadanas ako ng ganitong klase ng sakit at hirap? Sumagot ang Diyos, di ba?
Ang sabi ng Diyos, nasaan ka ba nung nilikha ko ang mundo? Anong sinasabi ni Yahweh dyan? No? Ako yung sovereign God eh. No? Ako yung sovereign creator. Ako masusunod. Okay? Yun ang sinasabi sa atin sa talata na yan. No? Si Job, bilang isang creature, he cannot complain to God. No? Kung ano yung pinapahintulutan ng Diyos na maganap, sa kanyang wisdom, nararapat. No? Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Kaya nung narinig ni Job yung response na ito ng Diyos, eto mahimik na lang siya. No? Kapag sinagot ng Diyos yung kanyang tanong, that I am the sovereign creator of everything. You don't have the right to question me. Okay? Kaya si Job, ang response niya, manahimik, mag-submit. Diba? Magpakababa sa harapan ng Diyos na ito. Because we cannot be unequal of God. Pangatlo, man is obligated to obey his sovereign creator. Diba? Sabi dun sa ating confession that although reasonable creatures do owe obedience to him as their creator. Ang sinasabi lang diyan, ang isang nilikha, no? Sabi yan, although reasonable creatures, yung isang nilikha na matalino, no? Marunong tumanggap ng pangatwiran, nakakaunawa, ang dapat na maging response niya sa kanyang creator, obedience. Yun yung sinasabi ng confession. Ibig sabihin, tayo bilang mga creatures ng Diyos, Christian ka man o hindi ka Christian, dahil pare-pares tayong creature ng nag-iisang Diyos, ang response natin dapat sa Diyos na ito, obedience. Sumunod tayo. So we are obligated to submit to the sovereign creator. We are obligated to obey this creator. Okay? Ecclesiastes 12:13 from the NIV, now all has become heard, or all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Parang pag tinanong mo, ano ang dahilan kung bakit nag-i-exist ang tao sa mundo? Ang sagot ng sumulat ng Ecclesiastes, to keep the commandments of God. Ano sinasabi niya? Kaya nag-i-exist ang mga tao sa mundo para sundin ng Diyos. Diba? Para bigyan ng lugod ng Diyos. Para katakutan ng Diyos. Para paglingkuran ng Diyos. Yan ang duty ng tao. Okay? Creatures lang tayo eh. So we need to accept that reality. At ang duty natin bilang mga nilikha ay sambahin, sundin, paglingkuran ang Diyos na lumikha. Sa New Testament, Luke 17 verse 10, sa NIV din, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Papansinin niyo mabuti. Ano ang duty ng servants? Ano ang duty ng servants? Sabi dito, obey. To obey. Diba? Our duty is to obey. No? At pag sumunod na ang isang servant, nagawa niya na yung kanyang katungkulan. Kumbaga, nagawa niya na yung purpose niya as a servant. Ang sumunod. So, ganun tayo bilang mga creatures ng Diyos. No? We are simply servants. At ang duty natin is to obey the Creator. And that's it. We should be happy. No? Dapat maging masaya tayo bilang nilikha ng Diyos na mapaglingkuran siya, na masamba siya, no? Na masunod siya. Because that is why we are existing dito po sa mundo na ito. Okay? So, dapat malinaw sa atin yun. Yan yung kalalagayan ng Diyos, mas mataas na dihamak kaysa sa kalalagayan natin. Ang point natin dito, the distinction between God and His creatures will never be breached. God will never become a creature, and creatures will never become God. Pag sinabing creator-creature distinction, yan yung summary nun. Ang Diyos, hindi siya pwedeng maging creature, o hindi siya pwedeng maging ka-level ng isang creature, at ang creature, hindi pwedeng maging Diyos. Hindi pwedeng maging ka-level ng creator. So, magkahiwalay ang creator at saka creature. Pero pansinin ninyo, di ba, sa gospel, ang creator, naging creature. Diba? Yung creator God, naging creature. Jesus Christ, the Son of God, di ba, nagkatawang tao. Dapat hindi mangyari yun eh. Di ba? Because of this creator-creature distinction. Pero yun lang ang pamamaraan eh, para ang tao ay maabot ng Diyos at mailigtas ng Diyos sa kanyang kalagayan
sa kasalanan. Just imagine. Kaya nga, yung katotohanan na yun, na ang creator God ay naging creature, pupunta tayo sa letter B, the divine condescension. Yung pagkakatawang tao ng Diyos na yon, yung pagbababa ng Diyos ng kanyang sarili para maabot ang level ng kanyang creature, ang tawag po doon, divine condescension. Okay? Pero gusto kong i-note dito, God is in no way obligated to reward man eternal life. Doon pa lang sa Garden of Eden, wala pong katungkulan ng Diyos na pangakuan si Adan at saka si Eva na bibigyan niya ito ng buhay na walang hanggan. Wala. Okay? Sapat na nga yun na nilikha sila ng Diyos eh. Pero hindi pwedeng sabihin ni Adan at ni Eva na karapatan nila na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Wala silang karapatan na tumanggap. The promise of blessings to man is nothing but divine favor and generosity. Yung eksena sa hardin na sinabi ng Diyos kay Adan, di ba? Huwag mong kakainin yung bunga ng puno na ito. Pag ginawa mo yan, ay bibigyan kita ng gantimpala. Walang karapatan si Adan na tumanggap ng gantimpala. Ang karapatan lang ni Adan, sundin yung utos. Kasi nilikha lang siya eh. Di ba? Servant lang siya eh. Kaya wala siyang right to demand, I need a reward. Kung susundin ko yung utos mo, Diyos, bigyan mo ako ng reward. Walang karapatan si Adam na sabihin yun because Adam and Eve, as creatures, wala silang karapatan. But God decided to give them a promise. Kumbaga, ang Diyos mismo ang nagpasya na, sige, pagka sinunod mo yung utos ko, bibigyan kita ng gantimpala. Napag-aralan natin yan sa nakaraang mga chapters na kung pumasa si Adam dun sa probation o dun sa pagsusulit ng Diyos sa Hardin ng Eden, bibigyan siya ng karapatan na kumain ng bunga ng puno ng buhay. And that will confirm his status as righteous. So magiging justification ni Adam yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. And that will merit eternal life. Diba? Kaya lang hindi nga siya nagtagumpay. Diba? Nabigo si Adam, yung unang Adan. Diba? Though, yung promise ng Diyos na bibigyan sila ng right to eat from the tree of life, totoo yun. Pero hindi karapatan ni Adan o ni Eva na tanggapin yun. It's out of God's condescending attitude towards them. Ang Diyos mismo ang nagpasya, nag-initiate ng arrangement na ito. At ang tao, recipient lang eh. Diba? Kumbaga, kaya tatanggapin ng tao ang reward because God decided na ibigyan siya ng reward. Kahit na hindi siya karapat-dapat. Okay? And kahit na hindi siya pwedeng mag-demand. Kailangan niya lang sumunod. Pag nasunod niya nga, di ba, sabi, okay na. Nagampanan niya na yung kanyang katungkulan. Sabi nga doon sa confession natin, yet they could never have attained the reward of life but by some voluntary condescension on God's part. Yun yung nakasulat sa ating confession, di ba? Kaya, si Adan at si Eva pinangakuan, natatanggap ng buhay na walang hanggan sapagkat nag-condescend ang Diyos. Nagpakababa ang Diyos. So, define natin yung condescension para mas maging maayos, no? The word condescension means God's gracious and voluntary stooping down in order to deal with humanity. So, yung pong salitang condescension kasi, meron siyang negative meaning sa English. Pwedeng pag sinabi mo that this person is so condescending, pwedeng negative yun. Ang ibig sabihin, mapanghamak, mapanlait. Diba? Negative yun eh. Pero dito sa confession, yung salitang condescending, positive. Okay? Ang ibig sabihin ng condescending dito, it's God's gracious and voluntary humility. No? He stooped down. Nagpakababa ang Diyos para abutin ang tao. Okay, ulitin natin hindi dapat gawin ng Diyos yun. No? It's not God's obligation na gawin yun. Hindi utang na loob ng Diyos sa tao yung ginawa niya. Dahil hindi naman karapatan ng tao na tumanggap ng ganitong klase ng treatment mula sa Diyos. Ang Diyos mismo ang malaya na nag-accommodate ng sarili niya sa mga creatures. Kasi nga hindi kayang abutin ng mga creatures ang Diyos ang umabot sa tao. Okay? And this is part of God's dealing with man.
Hindi magkakaroon ng kaugnayan ang Diyos sa tao kung hindi siya makikipagtipan sa kanila. Hindi magkakaroon ng pagkaunawa ang tao tungkol sa Diyos kung hindi nagpasya ang Diyos na ibaba ang kanyang sarili at magpakilala sa tao. Ang yun ibig sabihin, God condescended to reach man. Ang magandang halimbawa nito sa New Testament, John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So that's God condescending to man. Ang Diyos nagpakababa at inabot ang tao. Hindi lang inabot ng Diyos ang tao, siya ay nagkatawang tao. Diba? And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Hindi natin makikilala kung sino si Jesus kung hindi nagpasya ang Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na isugo ang anak at magkatawang tao at manirahan kasama natin sa ibabaw ng mundo. Diba? Yun yung condescension ng Diyos, ang pagpapakababa, ang stooping down ng Diyos. Kung hindi ginawa ng Diyos yan, hindi natin maunawaan ang kanyang plano. Hindi natin maunawaan kung ano ibig sabihin ng biyaya. No? Hindi natin mararanasan kung ano ibig sabihin ng kaluwalhatian. Eh lahat yan, pinagpasyahan ng Diyos na gawin. Diba? Para sa kapakanan ng tao. Another example ng pagpapakababa ng Diyos, Philippians 2:6-8. Who, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Itong anak ng Diyos, Diyos na totoo, ay nagkatawang tao. Pero hindi lang siya nagkatawang tao basta, kundi ano sabi diyan? Naging masunurin siya hanggang sa punto ng kamatayan sa krus. Kumbaga, yung pagpapakababa ng Diyos, sinagad niya eh. No? Yung pagpapakababa ng Diyos, sinagad niya, mas mababa pa sa kalagayan natin. Ganun ang ginawa ng Diyos, no? Para tayo ay maiahon ng Diyos mula sa ating pagkakasadlak sa kasalanan at sa kadiliman patungo sa kanyang kaharian. Ganun ang ginawa ng Diyos, di ba? Tingnan mo, napaka-gracious ng Diyos na ito, di ba? Maunawain niya, maawain siya sa atin. Observe, God chose to become what He was not in order to give us what we are not worthy to receive. Diba? Ang Diyos, ulitin natin, dahil sa pagkakaiba ng katayuan ng Diyos at ng mga nilikha, walang obligasyon ng Diyos na abutin ng tao. Wala. Diba? Kaya kung isipin natin, kung nung nahulog si Adan at saka si Eva doon sa kasalanan sa loob ng hardin, walang obligasyon ng Diyos na iligtas sila. Wala. Diba? Desisyon nila yun eh. Sila yung lumabag. Sila yung nagrebelde. Hindi pwedeng sabihin ng tao sa Diyos, ligtas mo ako, karapatan kong maligtas. Walang karapatan ang tao na mag-demand sa Diyos. At ang Diyos, hindi niya obligasyon na iligtas ang tao. Pero ang Diyos ang nagpasya. Na doon sa kalagayan ng tao sa kanyang pagiging makasalanan, abutin siya ng Diyos at iangat siya sa kanyang kalagayan na yun at dalhin siya sa kalagayan na maging anak ng Diyos. So, tinanggap natin ang biyaya no, na hindi naman tayo karapat-dapat tumanggap. Ang tawag dyan, ano? Grace. Point natin dito, God voluntarily establishes a relationship in which He promises blessings to humanity. Kaya nakipagtipan ng Diyos sa tao dahil siya ang nagpasya. Siya ang nag-decide. Sapagkat nauunawaan ng Diyos na ito lang ang paraan para ang tao tumanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Kung hindi siya makikipagtipan sa kanila, hindi tatanggap ang tao ng blessing. Okay? Sa kalagayan natin ngayon sa kasalanan, kung hindi nakipagtipan ng Diyos, no? Ito, didiscussing pa natin in detail sa mga susunod. Kung hindi nakipagtipan ng Diyos sa Kanyang sarili, sa Trinity, diba? Kung hindi nagtipan yung Trinity, kung doon sa tinatawag na Covenant of Redemption, walang maliligtas talaga na tao. No? Nakipagtipan ng Diyos sa isa't isa, sa Trinity,
na ililigtas nila ang mga makasalanan. At kasama sa pakikipagtipan ng Diyos na yun sa loob ng kanilang relationship as Trinity ay yung isugo yung anak para magkatawang tao. Diba? Sa pamamagitan ng covenant of grace, diba? Ang mga tao ngayon ay may pag-asa maligtas dahil kay Kristo. All of this, voluntary na ginawa ng Diyos yan. Ang tao, wala siyang contribution dun eh. Wala siyang right to demand that. At dahil sa kanyang pagiging makasalanan, he's not actually interested in God at all eh. No? Dahil bulag siya sa kasalanan, patay siya sa kasalanan, hindi siya interesado sa Diyos. Kaya ang Diyos ang nag-initiate ng pakikipagtipan sa kanila. Okay, so that's the first thing we need to understand, the necessity of divine covenant. It's because of the creator-creature distinction and the divine condescension. Pero hindi lang yan. Okay? We need to understand also kung ano ibig sabihin ng covenant. Kung ang Diyos ang nagpasya na makipagtipan sa mga tao, anong ibig sabihin ng tipan? Anong ibig sabihin ng covenant? Okay? Dun sa ating confession, nakasulat dito, which He hath been pleased to express by way of covenant. So, ibig sabihin, ang kalagayan ng tao ay binigyan ng solusyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang voluntaryong pakikipagtipan sa tao. Okay? Sa kanyang pakikipagtipan sa mga makasalanang tao. So we need to understand first, kasi we will still elaborate on this topic of the covenant sa mga susunod na paragraph. So paragraph 1 pa lang po ito. Pero siguro kailangan nating maintindihan muna before we dig deeper into this, ano nga ba ibig sabihin ng covenant? Meron kasing dalawang klase ng covenant. Yung una, meron pong covenant between humans. Covenant between humans. Note, the word covenant generally means a guaranteed commitment between two voluntary parties. This is common among people of the ancient times. No? Sa lumang tipan, okay, sa panahon ng lumang tipan, uso na o common na ang pakikipagtipan ng mga tao sa isa't isa. At ang pakikipagtipan, ang ibig sabihin, ito ay isang commitment na may guarantee or promise between two parties. Pakisarado na lang po ang pinto. I think hindi naintindihan ng bata. Okay, so ang covenant o ang pakikipagtipan sa lumang tipan, common among them. So kung gusto ng isa na magkaroon ng, parang sa panahon natin yan, pakikipagkontrata o paggawa ng isang kontrata. Okay, pero yung kontrata kasi it's not a covenant. Okay? Bagamat it's similar to a covenant, may mga elements po sa covenant na mas seryoso patungkol sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Basta ang mahalaga dito sa covenant, sa Old Testament times, o sa panahon ng ancient times, dalawang party ang involved and they make a commitment with guarantee. Okay? Halimbawa, dun sa Genesis 21, verse 30 to 32, ito ay isa example sa Old Testament ng covenant. Ito yung covenant ni Abraham with Abimelech. Sabi dyan, si Abraham said, the 7 ewe lambs, you, Abimelech, will take from my hand, that this may be a witness for me, that I dug this well. Therefore, that place was called Beersheba, because there both of them swore an oath, so they made a covenant at Beersheba. So nakipagtipan si Abraham kay Abimelech. Sabihin, nagkaroon sila ng commitment patungkol sa isang balon. Okay? At nagkaroon sila ng kasunduan patungkol sa paggamit o pagmamayari ng balon na ito. No? So that's an example. Another example, 1 Samuel 18:3. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. Okay, so ito po isang classic example ng pakikipag-covenant. So si Jonathan, anak ni Saul, dahil friends sila ni David,
gumawa sila ng tipan sa isa't isa. So nag-enter sila into a guaranteed commitment. Okay? So, meron po silang kasunduan. Pero gusto nating i-clarify no, na hindi lang porket nag-agree na mag-commit ang isang tao sa isang tao pa, covenant na yon. No? Kasi pwedeng nagkaroon tayo ng intintihan, okay, na halimbawa sa business, okay, babayaran ko ito ng ganitong halaga para makuha ko itong item na ito, nagkakasunduan tayo, so babalikan ko siya sa ganitong araw, dala ko yung pambayad, so on and so forth. So ang tawag doon, agreement, di ba? Nagkaroon sila ng commitment sa isa't isa patungkol sa pagbili ng isang property. Pero ang commitment between two parties is not a covenant. Okay? Hindi po yung example na yon masasabing covenant. Commitment yon. No? Nagkaroon sila ng kasunduan, pero hindi ibig sabihin covenant na yon. Ang isa sa mga bagay na mahalaga pagdating sa covenant ay tinatawag na sanctions or threats. Sanctions or threats must be included in order to guarantee the fulfillment of the promises made between the two parties involved. So, meron dalawang nagkakasunduan, nagtitipan sa isa't isa, okay? So, there's commitment there, no? Na kailangan nilang gawin, mga katungkulan nila sa isa't isa. Pero para masabing covenant yun, meron tinatawag na sanctions or threats. Ano ibig sabihin ng sanctions or threats? O itong pangako ko sa iyo, itong pangako mo sa akin, pag hindi mo ginawa, merong mangyayari sa atin. Okay? Mapapahama ka, o kaya naman ay bibigyan ka ng punishment. Basta, merong threat at merong sanction doon sa commitment nila para masabing covenant. Okay? So, ang nagpapatibay ng kasunduan nila ay yung pong sanctions or threats, yung banta, na pagka hindi mo ginawa itong bagay na ito na ipinangako mo, babalikan kita. No? At meron akong banta sa iyo. Kaya yung tao na yon na nangako, sisiguraduhin niya na gagawin yung kanyang pangako sapagkat merong nagbabanta sa kanyang buhay. Ang tawag po doon covenant. No? Observe, in ancient Near East covenants, sanctions were often imposed symbolically by cutting animals in pieces and walking through their divided parts. The corpses presented a vivid image of the consequences of infidelity. Ayan, no? Sa lumang panahon, no, ng lumang tipan, pagka gumawa sila ng tipan, mayroong ritual. Ano yung ritual? So, hinahati nila yung mga hayop, no? Nilalagay nila na magkakatabi na yan, tapos dadaan sila sa gitna ng mga hinating hayop na yon. So, merong simbolo yon. Ano ibig sabihin? Pagka hindi nila tinupad yung kanilang mga pangako sa kanilang tipan, matutulad sila dun sa mga hayop na yon na hinati sa gitna. So, yun yung sinasabing sanctions or threat. No? So, yung pong mga patay na hayop na yun na hinati sa gitna, yun ang threat na pag hindi ka naging faithful sa covenant na ito, ganito ang mangyayari sa iyo. Yun ang covenant. No? So, hindi po ginagawa natin yan, di ba? Pagka sinabi mo, nangangako ka, ayan. So, ang ginagawa ng mga matatalinong tao ngayon para matulad sa mga ancient covenants, di ba, nagpipirmahan sila ng mga papeles, no? Pagka hindi mo tinupad yung kasunduan natin dito, ito yung magiging kabayaran, etc., etc., etc. So, ganun yung ginagawa natin ngayon. Ano? Pero ang tawag natin doon yan, contract eh. Ano? Pero it's a similar term, similar idea. O kaya lang, sa Old Testament talagang vivid yung example no, ng banta. Talaga may ritual eh. No? Halimbawa, sa Jeremiah chapter 34 verses 18 to 20. So lagi yun, pagka may tipan, merong ganitong ritual no, sa lumang panahon. So basahin natin ito, medyo mahaba ng konti, pero malinaw dito eh. Sabi diyan, and the men who transgressed my covenant and did not keep the terms of the covenant that they made before me, si Yahweh nagsasalita nito sa mga Israelita at sa mga leaders nila, I will make them like the calf that they cut in two and passed between its parts. The officials of Judah, the officials of Jerusalem, the eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf
and I will give them into the hand of their enemies and into the hand of those who seek their lives. Their dead bodies shall be food for the birds and the air and the beasts of the earth. Kita mo yung pagiging vivid at seryoso ng covenant. Itong ritual na ito, totoong ginagawa ito. So pag nagkaroon ng covenant, halimbawa, ang isang bansa ay nalupig ng isang mas makapangyarihang bansa. Usually, yung pinuno ng bansa na yon at yung pinuno nitong bansang tinalo, nagkakaroon sila ng tipan. At kadalasan gumagawa sila ng ganitong ritual. No? Bilang babala sa lahat. At pagka ikaw, sumuway ka sa lahat ng gusto ko, at hindi mo sinunod yung lahat ng iyong pangako, kung ano yung nangyari dito sa mga hayop na yon, ganitong gagawin ko sa iyo. Ganyan ang ginawa ni Yahweh sa mga pinuno ng bayan ng Israel. Dahil sa kanilang pagsira sa kanilang tipan, anong ginawa ni Yahweh sa kanila? Pinarusahan sila. Diba? Pinatapon sila sa mga bansa. No? Yung iba sa kanila ay pinatay. No? Yung iba sa kanila ay talagang hindi na nag-exist. No? They cease to exist. Just like what happens sa northern Israel. Diba? The 10 lost tribes of Israel. No? Dahil sa kanilang unfaithfulness sa covenant, yung banta ng Diyos, tinotohanan niya. No? Yung banta ng Diyos na sila'y parurusahan at papatayin, ginawa ng Diyos. Okay? Ganyan ang kaseryosohan ng covenant. Anong point natin dito? With this example of covenant between humans, a covenant sanction or threat is necessary in order to secure not only the legality of the agreement, but also the assurance of fulfilling the obligations. Okay, ganyan ang covenant. So, mayroong dalawang parting nagkasundo. Okay, para matiyak na legal yung kanilang kasunduan, mayroong ritual. Diba? Ng pagpatay ng mga hayop sa gitna, o paghahati ng mga hayop sa gitna, at pagdaan ng mga nakikipagtipan doon. Okay? Sapagkat yun ang pangako na matutupad ang lahat ng mga obligasyon. Kasi pagka nagkaroon ng tipanan, may mga obligasyon eh. May mga pangako na ito gagawin ko, ito ibibigay ko, no? Magiging ganito ako, no? Ganon din yung kabila. Tapos meron ding banta na pag hindi natin ginawa ito, ganito ang gagawin sa atin, so on and so forth. Anong tawag dyan? Covenant. Okay? So that's covenant between humans. But letter B, at ito yung pinag-uusapan natin dito sa chapter 7. Covenant between God and man. No? Yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Okay? So, yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao ay hindi isang bagay na bago. No? Kasi yung mga tao nga sa lumang tipan, marunong silang makipagtipan sa isa't isa. Kaya naiintindihan ng mga tao noon sa bayan ng Israel yung ginagawa ng Diyos na pakikipagtipan sa kanila. No? At yun yung chapter 7. Note, a divine covenant, however, is different from human covenants. So, hindi po katulad ng tipanan ng mga tao ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Bakit? Ang unang dahilan kung bakit hindi magkaparehas ang mga tipan na ito, sapagkat sa divine covenant o sa pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, ang Diyos ang nag-i-impose ng covenant. It is a sovereign arrangement. Kumbaga, ang tao, wala siyang contribution, wala siyang say pagdating sa pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. Ang Diyos ang nagpapasya. Ang Diyos ang nag-i-initiate. Ang Diyos ang nauna ng pakikipagtipan sa mga tao. So, i-define natin kung ano ibig sabihin ng divine covenant. A declaration of His sovereign pleasure concerning the benefits He will bestow on them, humans, the communion they will have with them, and the way and means by which this will be enjoyed by them. Ito'y galing kay Nehemiah Cox, no, sa kanyang libro, Covenant Theology from Adam to Christ. Ibig pala sabihin ng divine covenant, it is a declaration of God's sovereign pleasure bestowed on men. Ibig sabihin, ang divine covenant ay ang pagpapasya ng Diyos na makipagtipan sa tao. No? Ibig sabihin, sovereignly imposed by God. Ibig sabihin, ang tao, tumatanggap lang siya ng pakikipagtipan ng Diyos. Doon kasi sa human covenants, di ba, dinefine natin na dalawang party voluntarily getting involved with each other through the covenant.
Baga, dalawang grupo, nagkakasundo silang magtitipan tayo. Pero sa divine covenant, iba eh. Ito ay ang Diyos na nagpapasyang makipagtipan sa tao. No? Ang tao, hindi siya nagpasyang makipagtipan sa Diyos. Pag pinag-usapan natin divine covenants at ang covenants dito sa chapter 7, ang Diyos ang nagpasyang makipagtipan sa tao. Ang Diyos ang nag-initiate na makipagtipan sa tao. Ang Diyos ang umabot sa tao. Hindi ang tao ang umabot sa Diyos. Ang Diyos ang umabot sa tao. Pero ilang bagay yung gusto natin clarify. No? Two things when it comes to divine covenants. Una, God is the one, or God is one of the contracting parties. Hindi po tao sa tao ang tipan na ito. Diyos nakikipagtipan sa tao. Okay? God is the one making a covenant with humans. Observe, when God initiates a covenant, He submits to the sanctions or threats in order to assure man that he will become faithful to his obligations. Ito yung isa pang kaibahan. Ang tao, hindi siya nag-initiate ng covenant sa Diyos. Ang Diyos ang nag-initiate ng covenant sa tao. Ang Diyos ang nagboluntaryo. Makikipagtipan ako sa tao. At ito pang isang patindi, di ba? Sa human covenants, parehong party involved. Nangangako sila na magpapasakop sila dun sa mga sinasabi ng tipan at tatanggapin nila pareho sang banta ng parusa pag hindi sila naging faithful sa tipan. Sa divine covenants, iba. Di ba? Sa divine covenants, ang Diyos ang nagpapasakop sa banta. Okay? Kumbaga, ang Diyos hindi siya katulad ng tao no, na fickle-minded kasi yung mga tao, di ba? Madaling magbago ng isip, nasisinisira niya ang kanyang pangako. So, ang Diyos, by submitting Himself to the sanctions of the covenant, sinasabi niya sa mga tao na kasama niya sa tipan, hindi ko sisirain ang aking pangako. Hindi ko sisirain ang aking mga obligasyon. Halimbawa nito sa Genesis 15 verses 9 to 10 and 17. Nung nakipagtipan si Yahweh kay Abraham. No? Sabi dito, He said to him, "Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon." And he brought him all this. Si Abraham yung inutusan ni Yahweh dito. Cut them in half, and laid each half over each against the other. But he did not cut the birds in half. When the sun had gone down, verse 17 na yan, and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. Anong tinuturo sa atin dito sa passage na ito? Okay. Nakipagtipan si Yahweh kay Abraham. Diba? Meron tinatawag na Abrahamic covenant. Okay, nakipagtipan si Yahweh kay Abraham. Hindi nakipagtipan si Abraham kay Yahweh. Hindi nag-initiate si Abraham. Si Yahweh ang nag-initiate ng pakikipagtipan kay Abraham. Pero pansinin niyo, di ba usually sa covenant between humans, parehas silang lalakad dun sa gitna ng mga hinating hayop. Halimbawa, party letter A, tatawid siya doon sa mga yung ritual. And then, party letter B, tatawid din siya doon. Pero dito, sa example na ito, ang sabi diyan sa verse 17, si Yahweh lang yung tumawid eh. Doon sa pagitan ng mga biniyak na hayop. Hindi tumawid si Abraham. No? Hindi tumawid si Abraham. Ano ibig sabihin? Si Yahweh lang yung nagsasabing, mangyari sa akin ang nangyari sa mga hayop na ito na hinati kung hindi ko tutuparin ang aking pangako sa iyo, Abraham. Tindi nun, no? Yun ang isa sa mga kaibahan ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao, no? Siya ang nangangako, no? Na pag hindi ko ginawa ito, parang sinasabi niya dito sa example na ito, pag hindi ko ginawa yung pangako ko sa iyo, Abraham, I will cease to be God. Of course, di naman pwede mangyari yun, di ba? God will never cease to be God. No, ang Diyos ay Diyos, magpasawalang hanggan. Kaya ano ibig sabihin dito? Nung ginawa ng Diyos na tumawid dun sa pagitan ng mga hayop na hinati ni Abraham, sinasabi niya lang sa kanya, mangyayari yung lahat ng pinangako ko sa iyo. Ano ba yung pinangako ng Diyos kay Yahweh, di ba?
Magkakaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Sarah at magkakaroon siya ng malaking lahi. At sa pamamagitan ng kanyang lahi, pagpapalain ng maraming mga bansa. Nagkatotoo ba yun? Katotoo yun. Di ba? Paano pinagpapala ng Diyos ngayon sa pamamagitan ng lahi ni Abraham ang maraming mga bansa? Sa pamamagitan ba ng Israel na nandun sa Middle East? Hindi, nakikipaggera ngayon Israel na yun, di ba? Nakikipagpalitan ng mga missile, mga kalaban nilang bansa Paano pagpapala ng ibang bansa yun? Hindi yung literal na Israel, yung tinutukoy na pagmumulan ng pagpapala sa mga bansa, si Jesus Christ yun. Di ba? Sa pamamagitan ng lahi ni Abraham, kung saan nagmula ang Mesyas, pagpapalain ng maraming mga bansa. Ano ibig sabihin ng pagpapala ng maraming mga bansa ngayon? Naliligtas ang mga tao sa iba't ibang mga bansa at napapabilang sa iglesia ng Diyos. Yun yung pagpapala na ipinangako sa Abrahamic Covenant na tinutupad ngayon sa pamamagitan ng church. Diba? Pagka nag-evangelize tayo, nagmi-mission tayo, naririnig ng maraming tao yung gospel, naliligtas ang maraming mga tao. Yan ang pagpapala ng Diyos na ipinangako niya kay Abraham itong mga panahon na ito. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At patuloy na tinutupad ng Diyos hanggang ngayon. Diba? Ang kanyang pangako. Bakit? Sapagkat nakipagtipan siya. At kung ano yung sinabi ng Diyos, tinupad niya. Yan ang pakikipagtipan. O kaya sa atin, bilang mga members ng church, ginagamit natin yung term na nakikipagtipan, di ba? Tama ba? Tama ba? Meron tayong tipan. Di ba? So, ibig sabihin, meron tayong ipinapangako sa isa't isa na dapat nating gawin. Okay? Buti na nga lang po, hindi natin ginagaya yung yung tipan ng lumang tipan na maghahati tayo ng kambing, baka, kalabaw. Tapos dadaan tayo sa gitna. Na pagka sinira natin yung tipan, hahatiin din tayo. Hindi natin ginagawa yun, di ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi totoo yung tipan natin sa isa't isa. Totoo yung tipan natin sa isa't isa. Kasi kung paulit-ulit mong sinusuway yung pangako mo sa tipan, anong gagawin natin? Didisiplinahin natin. Diba? Didisiplinahin natin. So, ganun yun. Kaya nga siya tipan Pagka, alam nyo naman yung mga obligasyon natin sa tipan, di ba? Binabasa natin yung tipan natin kung hindi natin ginagawa yung mga nakasulat sa tipan, tapos paulit-ulit nating sinusuway yon, mayroong disiplina. Diba? It's the same. Mayroong banta sa mga hindi tumutupad sa kanilang pangako sa tipan. Point natin dito, these covenants are gracious, which underscores the unmerited favor of God in His desire to bless man. Yung divine covenants, gracious covenants. Pwede natin sabihin na marami doon unilateral. Ibig sabihin ng unilateral yung covenant. Ang Diyos ang nakikipagtipan at siya ang nangangako na gagawin niya ang lahat ng ito. Kumbaga, ang pundasyon ng tipan ay ang Diyos Diba? So that's God's gracious covenant. At sa pamagitan niyang pinagpapala niya ang mga tao. Pangalawa, so hindi lang God is part of the contracting parties, divine covenants seek to bring man to a better state of existence or being. Ito yung last point na natin. Sa pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, ang isa sa mga kapansin-pansin na katangian na ito, may pangako ang Diyos na dadalhin niya ang tao, nakatipan niya sa isang kalagayan na maganda at pinagpala. Okay? Yan ang resulta ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Observe, in these covenants, God does not intend man to be left in the place or condition he was prior to the covenant. There's always a plan to make his life better. Halimbawa, kay Abraham. Abrahamic covenant. Nung nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, pinangako ng Diyos na magiging mabuti ang kanyang kalagayan. Diba? Hindi siya magiging katulad ng dati. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng malaking lahi sa pamamagitan ng kanyang sariling anak, sa pamamagitan ni Sarah na kanyang asawa, kahit na ito'y baog.
at matanda na. Diba? So, nilagay ng Diyos si Abraham sa isang, diba siya yung naging ama ng maraming mga bansa. No? Sapagkat nilagay siya ng Panginoon doon sa kalagayan na yon, ng isang kalagayang pinagpala. Tingnan niyo to, Genesis chapter 8 verse 21 to 22. The New Living Translation. Sabi niya, "And the Lord was pleased with the aroma of the sacrifice and said to himself, I will never again curse the ground because of the human race." Ito po yung Noe covenant, no? Yung pakikipagtipan ng Diyos kay Noah. Sabi niya dyan, "I will never again curse the ground because of the human race. Even though everything they think or imagine is bent toward evil from childhood, I will never again destroy all living things. As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night." Tignan mo yung covenant ng Diyos kay Noah nung natapos na yung pang buong mundong baha. Diba? Nung lumabas na yung lahat ng naligtas sa loob ng arko, nakipagtipan ng Diyos kay Noah. Yan yung pinangako niya. Kumbaga, nilipon ng Diyos ang lahat ng kasamaan sa mundo. Okay? At binibigay ngayon kay Noah sa kanyang mga anak ang isang bagong mundo. At mula sa bagong mundo na ito, sabi niya, magpapatuloy ang mga natural, no, na nakakatulong sa existence ng tao. Kasama na dyan yung panahon, diba, ng pag-aani, pagtatanim. Hindi na pagkakaroon ng pangbuong mundong baha, kahit na masama ang tao. Diba? Kita mo yung blessing? Hindi naman nabago yung pagiging masama ng tao. Hindi naman nilinis ng baha yung kasalanan ng tao eh. Nandun pa rin yung pagiging makasalanan ng tao. No? Kaya lang inalis ng Diyos ang kasalanan sa mundo para magsimula, no, ang isang bagong henerasyon ng mga tao. At kasama dun sa pangako ng pakikipagtipan ng Diyos, maraming blessing. Point, God's covenant with Noah aims not only to benefit humans, but even the earth as well. This divine covenant reveals God's plan to advance the living conditions of man. Okay, totoong nilipon ng Diyos ang lahat na nag-iisip sa buong mundo noon. No? Ako naniniwala kasama sa mga nalipol yung mga dinosaurs. Nung panahon na yan. Okay, kaya wala ng dinosaurs ngayon. Pero lahat yan ay pinahintulutan ng Diyos because this is how God is telling Noah that from now on, ang mga tao magbe-benefit sa lahat ng ginawa ng Diyos na ito. You will be living in a better condition. Diba? Imagine kung nag-exist pa rin yung mga dinosaurs ngayon, no? Kaagaw natin sa mga pagkain natin. Sino mananalo? Mananalo yung mga dinosaur. Pero that's one of the blessings na niremove ng Diyos yung mga pwedeng maging hadlang sa maayos na pamumuhay ng tao sa mundo. Dahil kasama yun sa tipan ng Diyos. Binless sila. Okay? I would like to end on this point about good news. This principle of divine covenants underlies the intention of God in all of His covenants, and that is to provide the final and full salvation for those whom He has elected to be given to His only Son. Yung lahat ng pakikipagtipan, didiscuss natin to, no? Yung lahat ng mga covenants, no? Yung covenant of works, no? Yung covenant, Abrahamic covenant, Noahic covenant, Mosaic covenant, Davidic covenant. Didiscuss natin lahat ng covenants na ito. Hanggang umabot tayo dun sa tinatawag na New Covenant. Lahat ng itong mga covenant na ito, divine covenants. Ibig sabihin lahat yan, pakikipagtipan ng Diyos sa tao. At ang pangako sa lahat ng, sa lahat ng tipan na ito, mayroong underlying promise ang Diyos eh. At ano yung underlying promise ng Diyos? I will bless man. Hindi lang ng magandang buhay, ng masaganang buhay, pagpapalain ko ang tao ng buhay na walang hanggan. Baga sa pamamagitan ng mga tipan na ito, pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, pinapangako niya na darating yung pangako ng Mesyas. Okay, darating yung pangako ng tagapagligtas. Yun yung magiging huling blessing ng pakikipagtipan ng tao sa Diyos. Yun yung covenant of grace, no? Yung fulfillment nito ay yung new covenant sa pamamagitan
ng ating Panginoong Hesukristo. So lahat ng yan, plano ng Diyos yan. Lahat ng yan, ginawa ng Diyos para pagpalain ng tao ng buhay na walang hanggan. Just imagine, no, hindi karapatan ng taong tumanggap ng blessing, yet God still decided to bless man with eternal life. Ano? At ang ginawa ng Diyos sa mahabang panahon, unti-unti niyang ipinapakita, ito yung plano ko para mabigyan kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ipinangako kong Messiah. Ano? So pag-aaralan pa natin yan in much detail, no, sa mga susunod na paragraph. Gusto ko magtapos dito sa quotation from Nehemiah Cox. Sabi niya, the immediate and direct end therefore of God's entering into covenant with man at any time, so far as concerns man himself, is the advancing and bettering of his state. God never made a covenant with man in which his goodness to him was not abundantly manifest. Yes, such is his infinite bounty that he has proposed no lower end to his covenant transactions with men than to bring them into a blessed state in the eternal enjoyment of himself. So yun yung goal ng lahat ng covenants. Na maranasan ng tao ang eternal enjoyment kasama ang Diyos sa pamamagitan ng Messiah. Diba? So tandaan natin yan. Pag pinag-aralan natin yung lahat ng covenants, huwag natin kakalimutan na meron siyang trajectory, ano? Meron siyang tinutumbok ng end. At anong end na yon? Pagdating ng Messiah, na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Okay? So, this will end our discussion of paragraph 1. Ano lang ito? Introduction natin sa covenant. Sa susunod, pag-aaralan natin, ano ba itong mga covenant na ito? And then, pag-uusapan natin, ano ba yung covenant of grace? Na? Ano ba yung new covenant? Na? Okay, may question po ba kayo? Patungkol dito sa mga tipan na ito, pakikipagtipan ng Diyos. Question. Naintindihan ba natin yung concept ng covenant? Kaya ang church, covenantal community. Diba? So, ibig sabihin, kaya tayo nag-exist because we made a covenant with each other. No? Nakipagtipan tayo sa isa't isa. Wala nga tayong ritual ng paghahati ng mga hayop sa gitna at pagdaan dito. Pero, meron tayong pangako sa isa't isa na pag hindi tayo magiging faithful sa ating obligation sa covenant, magsasubmit tayo sa church discipline. Halimbawa, yung isang member, hindi siya umaattend ng Lord's Day. Diba? Kasama sa covenant natin na pag Sunday, dapat nandito tayo sa church. Tama ba yan? Diba? Nasa covenant ba natin yan? Atilin? Sa covenant ba natin yan? Diba? So, nasa covenant natin na every Sunday, dapat nandito tayo sa church. Nakalagay pa nga sa covenant natin, hindi ko ipagpapalit sa anumang institusyon o gawain ng tao. Di ba? Ang pangako ko na dadalaw ako sa mga gawain ng iglesia. O kung isang member, lagi niya susuwayin yon, no, na may mga Lord's Day na wala siya, paulit-ulit yung ginagawa yon, dahil meron tayong tipan sa isa't isa, hindi siya pwedeng magreklamo pag siya'y dinisiplina. Okay? So, ganun ang ating sanction. Yun ang ating threat sa covenant. Merong discipline pag hindi natin sinunod. Okay? Question? Clarification. O, Paul? Excuse para mga kasatupan natin, walang tayong hindi masunod. Ano yung ba yung tamang excuse para acceptable yung pagliban? Para? Maging acceptable yung pagliban. Para maging valid ang pagliban. Of course, hindi naman po lahat ng pagliban ay invalid. No? Tama yung tanong ni Paul. Hindi po lahat ng pagliban sa Lord's Day ay invalid. So, syempre, pagka may sakit, no? May sakit siya, hindi siya naka-attend sa Lord's Day. Valid ba yun o invalid? Valid yun. Hindi mo naman pipilitin na, hindi na nga makabangon sa higaan niya, pipilitin mo pang umattend sa Lord's Day. No? So, valid yun. Kaya naman, may trabaho siya. Halimbawa,
Monday to Saturday yung trabaho niya, kaya lang ni-require siya ng kanyang company na pumasok ng Sunday kasi meron silang hinahabol na na deadline or quota. Valid ba 'yon o invalid? Valid 'yon, no? Tawag doon na biktima siya ng kanyang sitwasyon. Okay, hindi naman natin inaasahan 'yon, no? Hindi naman natin, wala naman may gusto noon, no? May gusto noon yung boss niya. Pero any other reason kung bakit absent ang Lord's Day aside from those things? Ba may emergency. Pwede rin 'yon, no? Nagkaroon ng emergency sa bahay. Halimbawa, nagkaroon ng sunog, no? O nagkaroon ng lindol, tapos mga ganun emergency yun eh. Valid yun eh, no? Pero yung ibang dahilan kaya ka absent sa Lord's Day, bawa, absent ka kasi meron kang pinuntahang event. Eh, hindi valid yun. No? Hindi valid yun. Tapos kung ulit-ulitin mo yun, paulit-ulit mong gagawin yun, pwede kang madisiplina ng church. Okay? Kasi lumiliban ka ng Lord's Day nang hindi valid ang dahilan. Okay? Kasi dapat seryosohin natin yung mga pinagkasunduan natin doon. Kaya nga tayo pumirma ng covenant eh. Hindi naman tayo pumirma lang ng covenant para formalidad na, okay, member na ako ng church. Hindi. Kaya ka pumirma ng covenant, nangangako kang gagawin mo lahat yung obligasyon na inisa-isa doon. No? Kung hindi mo magagawa, dapat valid yung reasons mo. No? Na pag hindi mo siya ginawa, tapos hindi valid yung reason mo, meron kang disiplina na pagdadaanan. Eh lahat yun, kasama sa covenant yun. Kaya seryosohin natin ang covenant natin. Okay? At saka meron karapatan ng sino mang member sa atin na paalalahanan ka o hindi mo tinutupad yung tipan mo sa iglesia. Huwag tayo magagalit, no? Pag pinagsasabihan tayo na nakakalimutan mo yata nakipagtipan ka, huwag kang magagalit. Pinapaalalahanan ka na yung tipan na yon ay dapat nating siniseryoso dahil obligasyon natin at pangako sa isa't isa. Kaya nga sa atin, bago tanggapin bilang isang member ng church, pinag-aaralan yung covenant eh. Diba? Iniisa-isa natin. Sa ibang church, hindi nga pinag-aaralan yung covenant eh. Hindi kasi sila seryoso sa covenant. Pero sa ating church, seryoso tayo sa covenant. No? Kasi yan ang paraan natin para ma-regularize natin ang ating church. Kaya mapanatili nating maayos ang ating church, di ba? Maayos natin ang ating obligasyon sa isa't isa at sa Panginoon. Okay? Question pa? So, halimbawa, meron po ba tayong, bilang na, kasi may discipline eh. So, may warning ba muna o bigla na mag-decide yung church na disciplinahan ng isang tao dahil sa pagliban niya o meron bang number ng pagliban bago sa aksyonan o meron may warning muna? Siguro, hindi kasi lahat ng church ay mayroong tinatawag na constitution and bylaws. So, meron kasing ibang church, meron silang constitution and bylaws. Doon nila inilalagay kung ilang beses lumiliban sa church, ilang beses na nagpapabaya sa kanyang promises sa covenant. Meron silang nakalagay doon. Pero tayo, wala kasi tayong meron tayong bylaws, wala tayong bylaws. May covenant tayo, pero wala tayong bylaws. Kasi ginagamit yung bylaws sa pagpaparegister sa SEC. So, wala pa naman tayo doon sa point na gusto natin magpa-register sa SEC. Kaya ginagawa natin, ang pinaka-minimum natin, pagka-repeated, ang tawag dito, pagka nagiging habit ang pagliban. Diba nagkaroon tayo ng isang example dyan, di ba? Isang buwan, Isang buwan siyang hindi umaattend, So, yun, trigger na yun eh. Pagka, siya, habit na. At hindi lang siya absent ngayon, tapos sa susunod na linggo, hindi. Pag sunod-sunod yung kanyang pag-absent sa church, seryoso na yun, napapansin na dapat ng church yun, at dapat pinag-uusapan na ng church yun. Of course, hindi naman natin agad tatanggalin, okay, didisiplinahin. Meron tayong pastoral oversight, di ba? So, doon, kinakausap natin, pinapaalalahanan natin, tinatanong natin, bakit nga ba nagiging habit, ang pagliban.
And then, inire-report yun ng pastor sa buong church, di ba? Sa covenant meeting. Dahil ang buong church ang magpapasya kung itong member na ito ay dapat na nga bang disiplinahin o hindi. Of course, the pastor in this particular context has the right to endorse kung ito nga bang member na ito ay kailangan ng disiplinahin o hindi. After, bigyan ng warning, alam mo yun, i-oversight, no? Ipanalangin, paalalahanan. So matapos ang lahat ng yun, tapos tuloy-tuloy pa rin yung kanyang ginagawa, pwede na siyang endorse for church discipline. And ang church ang magde-decide, no? Kung ano yung gagawin natin. So yung isang ginawa natin, in-exclude natin, no? So tinanggal natin sa pagiging member ng church. Kasi meron namang ibang mga merong ibang mga nagpapalala sa sitwasyon ng kanyang pag-absent eh. Kinonsider din natin yon. So iba-iba kasi ang case. Iba-iba yung case. So I think kailangan applyan ng church ng wisdom yan. Pero syempre, ayaw naman nating tatanggalin agad ang isang member. Napaka unreasonable. So as much as possible, sa ibang church nga, pagka ganyan ng umaabot ng 3 buwan eh. Bibigyan natin ng 3 buwan. Pero para sa akin, yung 3 buwan, masyadong matagal na yun. Yung 3 buwan na consistent na absent sa church, tagal na yun. 1 buwan, dapat trigger na yun para alamin kung bakit gano'n at aksyonan. Okay? Pwede namang hindi agad disiplinahin, kailangan mo nang imbestigahan, and then kung ano man yung magiging resulta ng investigasyon ng church, saka lang magpapasya. So fluid tayo pagdating sa gano'n, kasi wala naman tayong written na code or bylaws regarding that. So we are applying wisdom regarding our decision patungkol sa isang unfaithful covenant member. Okay, question? Yes? Felicia? When? So you want to become a member of this church when you grow up? Okay, sure. Ito, bata pa lang, gusto na maging member ng church. Diba? Ano pa? Question pa? Wala na? Sige, pagpahinga na tayo. Magpas tayo. Okay, maraming salamat sa ating pong pagpa-participate sa ating pag-aaral ngayon.